Alright, magandang Monday sa inyong lahat, mayong adlaw. Shout out po sa ating mga suking taga-subaybay sa ating mga vlog. At ito na naman ulit tayo sa mga datihan at saka sa mga luma na datihan at saka ayan na naman tayo, mali-mali, Lunes na Lunes. Sa mga datihan at saka sa mga bago na nag-subscribe po sa ating YouTube channel, shout out po sa inyo. Ingat-ingat po tayong lahat. Siyempre Pilipinas, ingat-ingat po tayo kasi alam ko marami pang hindi pa naka-recover na tinamaan ng bagyo, tinamaan ng lindol. Magpapasko pa naman, sus, Ginoo ko. Sana wala nang mangyari pang ganitong klase na darating pa sa bansa natin kasi ito na naman. Hindi na naman to nagkaintindihan itong mga retired general at saka itong mga active pa ngayon na mga kasundaluan natin na sila mismo na ngayon nagbangayan na naman. Ano ba ito? Saan tayo lilingon? Bangayan dito, bangayan doon. Parang wala na akong nakita dito sa Pilipinas ngayon na tahimik na mga lugar kung saan ka. Kasi itong mga general ngayon ay pumiyok o pumalag dito sa mga active pa na mga official dyan sa AFP kasi gawa noong nakarang linggo na mayroong pagbabanta itong dalawang sa membro ng AFP, itong si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad at saka itong yung babae yung spokesperson, itong si Colonel Francel Margaret Padilla. Ito ho yung spokesperson sa AFP. Kaya lang, noong nakarang linggo to, yung presko nila, na may halo talaga naman na pananakot itong dalawa na to. Ang tapang nila noong nakarang linggo, ito yung video. Mismo AFP ang nagsiwalat na may mga retiradong sundalo at general na nagpapakalat ng anilay fake news. Kaya babala ng sandatahang lakas, posible may epekto ito sa kanilang pensyon. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Sunod-sunod na mga peke at mapanlinlang na post online ang pinabulaanan ng sandatahang lakas nitong mga nakaraang linggo. Pero ang isa raw sa napansin nila, kabilang sa sabi nila ay nagpapakalat ng fake news tungkol sa militar, mga mismong retiradong sundalo at general. Ang problema ngayon, pati mga retired natin, na mga kasamahan dati, pilit baguhin yung katotohanan, hahaluan ng mali. Babala ng AFP, posibleng matanggalan ng buwan ng pensyon ng mga retiradong sundalo na nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng pag-aaklas sa gobyerno o yung inciting to sedition na labag sa batas. Pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy, karango niya o two-star general ang pinakamataas na retired official na namonitor nilang nagpapakalat ng fake news. May buwan ng pensyon daw na 160,000 pesos kada buwan ang isang retired two-star general. Panawagan ni Trinidad, huwag gamitin ang militar sa isyu ng korupsyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Kung ang problema ay korupsyon, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar. Hindi palitan yung gobyerno. Kapag may natukoy silang kailangan ng legal action, hindi raw silang mangingiming habulin ng mga ito sa korte. We are not taking it sitting down. So wag po kayong mainip. Nagtatrabaho po kami. Dati nang sinabi ng hepe ng AFP na si General Romeo Browner Jr. na may mga retiradong general na nanawagang bawiin ng AFP ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Gayunman, tiwala si Browner na walang aktibong sundalo ang sumang-ayon sa panawagang yan. Ang tapang nila, kapag hindi kayo sumunod na patuloy kayo mag-recruit, delikado ang inyong retirement pay. Na yung karamihan pa naman daw dyan, tumatanggap, depende sa sa ranggo siguro, kayong binanggit na 160,000 a month. Depende sa ranggo ho yun, kung ikaw ay 2-star general o ilang star ang mayroon ka dito, hanggang 4-star yan, di ba? Pero pag dito sa baba ka, hanggang 3, 2, 1,
So hanggang sa mga kernel na o anong mga posisyon mo na dyan. Kung saan ka abutin ng mga pag-retired mo, didepende na ho yan sa matatanggap mo. At ito ngayon yon na harap-harapan din na pumalag itong si Major General Romeo Poques na hindi ho ito hindi ito natatakot kay Bongbong Marcos itong si Air Force retired Air Force Major General Romeo Poques. Matapang na general to. Ito ho yung pinasaringan siguro itong dalawa, itong si Roy Vincent Trinidad at saka itong si Colonel Francel Margaret Padilla, na kapag hindi kayo tumahimik, mag-post dyan sa inyong mga social media, humanda kayo kasi tatanggalan kayo ng inyong retirement pay. Hindi naman pwede tanggalin yan eh. Para sa akin, hindi insulto yan unfair ho yan. Galing na ho sa serbisyo, tapos tanggalin ninyo na kayo-kayo lang magtanggal din, porket nasa active kayo. Uy, hindi po pwede yun. Nasa batas ho yan na ibibigay sa inyo. Paano kaya kung kayo mismo nag-retired na, tapos may magsabi sa inyo, tanggalin yan. Ang alam ko, nagpumalag din dito itong si yung dating MMDA, nasa MMDA ito, nasa operation ho ito natin ng MMDA, pumalag ni Briha. Oo, pumalag din ho ito na wag naman ituloy, wag naman ganun. So ito ngayon, araw na to, itong si Colonel Francis Margaret Padilla, Colonel Francel Margaret Padilla, nagbago ang kanyang statement. Wala yun. Karapatan nila ho yun magsalita. Yun naman pala eh. Karapatan naman pala magsalita, Ma'am Margaret Padilla. Bakit mo tinakot nyo noong nakarang linggo itong mga to? Akala nyo, porket retired na itong mga to, hindi papalag sa inyo, ay pumalag. Pumalag siya. Ito yun, nung interview ni Colonel Francel Margaret Padilla. Pakinggan ninyo. Hindi po natin kine-curtail ang karapatan ng sino man na magpahayag ng kanilang opinion at saloobin. We respect the opinions po, especially of our seniors. Malisyoso at walang basehan. Ganito inilarawan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang balitang aalisan ng retirement benefits ang mga retiradong general dahil sa mga usap-usapan ng destabilisasyon mula sa kanilang hanay. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, malayang magpahayag ng saloobin ang sinumang dating kasapi ng organisasyon. Sa Facebook post ni Cavite Port District Representative Kiko Barsaga noong Sabado, October 18, nakalagay dito na nagbabanta umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatanggalin ang pensyon ng AFP dahil sa takot sa military sedition. Pinabulaanan ito ng AFP at sinabing hindi sila basta-basta pwedeng magtanggal ng pensyon ng mga retiradong sundalo. Gayunman, ayon kay AFP spokesperson Colonel Padilla, kung merong nalalabag sa batas sa mga pagpapahayag ng saloobin ng mga retiradong sundalo, pwede pa ring maapektuhan ang kanilang pensyon. Halimbawa nito ay paglabag sa data privacy, anti-cybercrime law at inciting to sedition. Dadaan naman anya ito sa legal na proseso, tsaka lang ipapataw ang sanksyon alinsunod sa sinasabi ng batas. Iginagalang po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas yung karapatan po ng bawat Pilipino. Lalo na po ang ating pati na tong ating mga veterano po na magsalita, maglahad po ng kanilang pananaw. Ngunit meron po tayong mga tinatawag na red line na sumasailalim naman po sa ating batas. Kapag ito po ay napatunayan na meron po silang nalabag na batas, tsaka lang naman po na posible po na merong epekto po dito sa ating pension system po. Sa ngayon, iniimbestigahan ng AFP ang impormasyon na mayroong mga retiradong sundalo na nagpapakalat ng impormasyon na inciting to sedition. Sa ngayon po, this is a work in progress po. Ang goal nito para po tiyakin natin na ang ating pension system po ay makatarungan, tapat po na nagagamit, hindi po ang sumasalungat sa batas.
o nakakasira po sa tiwala ng publiko o sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang reaksyon dito ang Pangulo at ang AFP muna ang dapat magbigay ng tugon. Sa ngayon po ay wala naman pong masasabi kung anong tugon ng Pangulo patungkol dyan. At ang issue po na yan ay sa AFP at kung meron silang aaralin, dapat muna po sigurong aralin. Pero inihayag din ni Yusek Castro na kapag may nagawang krimen ang sundalo ay dapat silang managot sa batas. Ngunit hindi nito ipinaliwanag kung maaaring maapektuhan nito ang pensyon ng mga sundalo. Ang pananagutan nila kung gumawa sila ng krimen, dapat po sila managot at ang korte po ang hahatol sa kanila. Nagbagong isip. Siguro na yan nayanig. At ang hindi pa natin dito, ang hindi ko alam din dito, na pati pala to si Bongbong Marcos dinamay dito sa galit ng mga itong mga retired men and uniform na pinagbintangan nila, o hindi na pinagbintangan, baka totoo nga naman na may order si Bongbong Marcos na tanggalan nyo, tekutin nyo, o kaya sabihan nyo na kapag tuloy-tuloy ang kanilang pagpo-post dyan o paghikayat dyan sa mga active official, tanggalin yung mga retirement pay nila. Pwede ba yun? Nag-retired yan, nagserbisyo ng ilang taon yan, nakipaggira yan, nakipagbakbakan yan, binuwis ang buhay nila sa mga Pilipino, tapos ganun na lang, pag mag-opinion ka sa gobyerno, kaagad-agad tanggalan ka ng pensyon. Tama ba yun? Ano sa palagay ninyo? Kayo lang kakain sa plato? Kayo lang kakain sa pinggan na katas din na pinaghirapan nila noon? Palit kayo ng sitwasyon. Yung mga men and uniform na yan, na retired na, ibalik sa serbisyo, kayo ang mag-retire halimbawa. Tapos sabihin niya, tanggalan kayo ng payag kayo, tanggalan kayo ng pensyon, payag kayo. Ha, Ma'am Margaret? Huwag naman ganun. Naalala ko to si Ma'am Margaret. No? Madam, naalala ko yung spokesperson dati sa PNP, itong si Jane Fajardo, kagaya mo rin, na ang hilig ba, may kinikilingan. Kapag nasukol na, mag-iba na yung statement. Ganito ba ang trabaho ng mga spokesperson? Kapag nasukol na, mag-iba na yung statement. Yun naman pala, naintindihan nyo pala eh. Huwag nyo takutin ang mga retired men and uniform na yan kasi hindi na yan takot. Kayo na ngayon, nagbabanggaan na kayo eh. Mga active at saka ito mga retired. Ang daming retired din ha. At ang dami rin kayong mga active pa. Mga official. At naniwala ka ba na kapag active yan, lahat susuportahan kayo? Imposible. At ito mga men and uniform na nagre-retired na, aapihin nyo na pala kapag nag-retired na, pag nagsisiwalat? At ito, hindi natatakot itong si Major General Romeo Poques. Hindi ito natatakot sa inyo. Sorry kayo kasi palaban talaga ito. Pati nga presidente nito eh. Talaga naglabas ng kanyang saloobin kasi hindi na rin maganda naman talaga ang nangyayari ngayon. Kung mayroon kayo nakita dito sa mga retired general na nag-post sa kanilang mga social media, saloobin nila ho yun eh. Kayo nga hindi kung anong mayroon kayo ngayon na tinatamasa ninyo yung swerte ninyo ngayon, ipagpatuloy nyo lang yan. Kasi may araw din yan na mawawala sa inyo. Magre-retire din kayo. Kagaya dito nila ni General Poques. Kagaya kayo ni Colonel Nibriha. At kayo pagsabihan na tanggalin ang inyong retirement, matatakot din kayo. Matatakot at mainis din kayo. Maglabas din kayo ng saloobin ninyo. Pustahan tayo. Kaya huwag niyong takutin ang mga kasamahan ninyo dati. Kasi kayo lang din ngayon nagbanggaan na eh. Banggaan dito sa Senate, banggaan sa House of Representatives, banggaan dito sa mga PNP, banggaan dito sa AFP. Sana kami pupunta ngayon, mga mamamayan ngayon. Tapos, yung mga dito sa mga ng presidente, ganun din na sila nagkaintindihan. Supreme Court, ganun din.
Ang daming mga issues. Naku, ang taong bayan ng kawawa, nilagay ninyo kami sa alanganin. Wala na kaming takbuhan kung saan kami tatakbo Kasi kayo na nga lang, nagbangayan na kayo, nagbabanggaan na kayo Saan kayo may susunod ngayon? Magbukod na lang kami ng na susundin namin. Kapag bumukod kami, sandali lang sabihin nyo na hulihin yan, ikukulong yan. So kayo muna umayos para maayos itong Pilipinas na hindi na talaga maganda ang takbo ngayon sa panggobyerno. Kayo na mismo nagpagulo lalo. Mga min and uniform na nasa active ba? Huwag niyong takutin yung mga yung mga dumaan na nakagaya sa inyo kasi tapos na yung serbisyo nila. Kayo hindi pa. Ituloy niyo yung serbisyo na na kami ang inyong serbisyuhan. Hindi kayo magserbisyo sa gobyerno na sabi niyo non-partisan pero nagserbisyo ko sa gobyerno Huwag niyong kampihan ng gobyerno. Huwag kayong bias. Intindihin nyo na mas marami kaming dapat ninyong intindihin. Itong corruption ngayon, dapat kayo mismo dito manguna na pumalag kasi hindi ko sabi na mag-rebellion kayo. Hindi ko sinabi na mag-people power tayo. Kayo mismo manawagan na itigil na ito kasi malay ninyo, tatahimik ang Pilipinas. Nakakahiya na tayo sa ibang bansa. Na tayo dito kilala na tayo na hindi na maganda ang ating bansa sa ngayon.